trabaho ang bibig ng Panginoon. Nangungusap siya at kinakausap niya yung pantas, at yung pantas na yon na kinakausap ng bibig ng Panginoon, makapagpapahayag yon, Sis Beth. Amen. Amen po. Sino ang pantas na makakaunawa nito? Doon sa tanong na sino, meron nun. Kasi hinulaan ni Propeta Daniel yun eh. Wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Nagtatanong ngayon ang hula kay Propeta Daniel, sino ang pantas na makakaunawa nito? Sino siya na pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon upang kanyang maipahayag? Napakaliwanag, ano? Yan po ang gusto ko pong pag-usapan natin dito sa ating programa, Expose the Truth, mga kaibigan, sa oras na ito. Yung sinabi o pag-angkin ng ating kapatid na Eli tungkol po sa isang pantas. Gusto ko pong mag-comment po kayo kung ano po ang masasabi po ninyo na i-claim niya na isa rin siya sa tinutukoy sa Daniel na isang pantas na nakakaunawa. Yung nasa Biblia po, mga kaibigan, ay ang tinutukoy po mga pantas. Ibig sabihin, hindi lamang po isa, kundi marami, kasi mga pantas ang makakaunawa. Yung tono ng ating kapatid na Eli ay i-claim niya na maaring isa siya sa mga tinutukoy doon na mga pantas. Well, may point si kapatid na Eli. Hindi po ako tutol. Kung i-claim niya man yon, okay lang yon, kasi hindi naman katulad yung mga nag-claim na talagang garapalan yung kanilang pag-claim, na talagang sila daw ay itinalaga bilang appointed son, na wala ka naman mapapatunayan, hindi naman mapapatunayan na talaga siya'y appointed son. Yung claim na siya raw ang huling sugo sa huling araw, ni hindi mo man mapatunayan na talagang huling sugo kasi namatay na, meron pang sumunod. Na i-claim na sila yung itinatag ni Kristo, karugtong ni Kristo, na ayon lamang sa kanilang history na hindi naman po sang-ayon doon sa doktrina o aral ng Biblia yung kanilang sinasabi. So mahirap mong paniwalaan na talagang yung claim nila ay totoo. Pero itong pag-claim, hindi man point-to-point na claim ng kapatid na Eli, pero yung tono niya kasi talagang claim niya na isa siya sa mga pantas na nakakaunawa. Well, doon hindi ako tutol. Kahit sa inyo, mga kaibigan at mga kababayan, kung nauunawaan nyo ang Biblia, marahil ikaw din ay isa sa mga tinutukoy doon sa Daniel na isang pantas na nakakaunawa. Kahit sino dito, mga kaibigan, kung totoong nakaunawa, maaaring pwede mong i-claim. Kaya dito sa banda na dito na claim ng kapatid na Eli na siya ay isa sa mga pantas na nakaunawa, hindi ako tutol. Pero gusto kong iparinig sa inyo, mga kaibigan, kung paano o kung ano ang punto ng kapatid na Eli, bakit ako naniniwala na okay lang na i-claim niya, kasi hindi naman masama dahil may punto naman siya. Hindi katulad yung mga iba na wala talagang kapunto-punto, mga kapatid. Gaya yung mga sinabi ko na anghel sa sikatan ng araw na hindi mo naman talagang kahit anong
isip, hindi mo man naman mapupuntuhan, no? Siya yung mandaragit. Malayo eh. Pero itong kay kapatid na Eli, pakinggan natin. Gusto kong iparinig sa inyo kung may punto ba ang kapatid na Eli dito sa kanyang pag-claim, at kung ikaw din ay i-claim mo din, masisisi ba kita? Basta talagang naunawaan mo ang salita ng Diyos at i-claim mo, masisisi ba kita? Sang-ayon din ako, basta totoo lang at talagang nauunawaan mo. Heto po mga kapatid, ang ibig kong i-share sa inyo. Meron akong papabasa sa iyo ngayon, Sis Luz. Opo. Time mo yung 14:9 ng Usiyas. Sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito, at mabait at kanyang mga lalaman, sapagkat Sino raw ang makakaunawa? yung pantas po Basta pantas lang? at mabait pa. So, ang kahilingan ng kasulatan, ang hinahanap ng Diyos para makaunawa, pantas at mabait. Opo. Mabait lang, tanga, hindi pwede. Opo. Pantas man, salbahe naman, hindi rin pwede. Tama po. Pumasa ka dun sa dalawang kategorya. Pantas at mabait, makakaunawa. Alin ang mauunawa? Ulitin mo nga sa kamo tuloy. Sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito, at mabait at kanyang mga lalaman, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabukuan. Ang mauunawa pala nung pantas na mabait, yung mga daan ng Panginoon na dapat lakaran ng mga ganap. Yun pala ang mauunawa. No? Opo. Tama? Tama po. Sa ating panahon, meron bang pantas na makakaunawa, na mabait na makakaunawa? Sa ating panahon, sa 12:9 hanggang 10 ng 12:4-9 ng Daniel. Pakinggan nyo. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at atakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. At Ba ang ating panahon, Sis Luz? ano po, Brad Eli? Yan ba ang ating panahon? Opo, ito na po ang ating panahon. Kasi po, sabi marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. Ngayon po, Kakatiyak ka ba, kapatid na Dani, yan na ang ating panahon? Opo, kapatid na Eli, dahil dito po sa ating panahon na akmang-akmang natutupad po itong hula na ito kay Propeta Daniel. Panahon ng kawakasan na kung saan marami po ang tatakbo ng paraot parito at ang kaalaman ay lalago. Sa atin pong panahon, malago na. Nakikita mo na ngayon, yung maraming tumatakbo ng paraot parito at ang kaalaman ay lalago, kung matalino kang mag-aral ng Biblia, hahanapin mo na rin yung pantas. Amen. Opo. Bakit? Nandun na po yung tiempo, nandun na rin yung mga signs. Saan mo yung 9? Ikaw naman ang bumasa. At sinabi niya, yumaong ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Amen. Amen Yun po. pala, kapatid na Lusano, na panahon ng kawakasan, ang i-expect mo ay 4 na bagay.
Ano po yun, Brad Eli? Maraming tatakbo ng parot parito. Ang kaalaman lalago. No? Opo. Tama? Tama po. Maraming magbabalik loob sa Diyos. Opo. At walang makakaunawa sa masama. Opo. Kahit ano gawin ng masama, kahit magtayo pa ng pamantasan, hindi nila mauunawa. Yung mauunawa ng pantas. Tama po. Kaya sa tiempo na yan, hahanap ka na ng pantas. Pag nakikita mo na, walang nakakaunawa sa Biblia, kahit saan ka pumunta reliyon, di nauunawaan ng Biblia. Tapos maraming tumatakbo ng parot parito, ang kaalaman ay malago. Sa tiempo na yan, ay meron din sinasabi sa Biblia na doon sa mga pantas naman makakaunawa. Doon ka na maghanap ng pantas. Diba? Amen. Opo, opo. Makakaunawa yun. Opo. Alin ang isang mauunawa ng pantas? Alin po? Basahin mo yung Jeremias 9:12. Sino ang pantas na makakaunawa nito? At sino siya na pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon upang kanyang maipahayag? Amen. Amen. Para pala yung pantas makapagpahayag, sino siya na pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon? Hanggang sa panahon pala ng kawakasan, nagtatrabaho ang bibig ng Panginoon. Nangungusap siya at kinakausap niya yung pantas, at yung pantas na yon na kinakausap ng bibig ng Panginoon, makapagpapahayag yon. Sister. Amen. Amen po. Itin mo, kapatid na Dani, kung naiintindihan mo. Opo, napakaganda po nito. Ngayon ko lang po ito naintindihan. Dito po sa panahon ng kawakasan na kung saan, gaya po ng sinabi dun sa Daniel, marami ang mga tatakbo ng parot parito, malago na ang kaalaman, at wala ka pa rin nakikitang ganun, maghanap na po ang sino man sa atin dahil tiyak na tiyak, may pantas na makukuha dahil pangako ng Diyos yun, may makakaunawa. Ngayon, yun pong pantas na yun, ano ang isang mauunawa? Yun pong mauunawa niya, yung mula sa bibig ng Panginoon sa panahon ng kawakasan, ibig sabihin, magsasalita pa rin o magtratrabaho pa din pala ang Panginoon ng kanyang bibig dun sa pantas na makakaunawa ng mga daan ng Panginoon upang ito'y kanyang maipahayag. Ganda po nito. Salamat po sa Diyos, kapatid Nelly. Ngayon, kung yung pantas ngayon nakaunawa na at magpapahayag na dahil kinausap siya ng bibig ng Panginoon, anong klaseng pagpapahayag ang gagawin niya sa panahon ng kawakasan? 43:9 ng Isayas. Mapisan ang lahat na bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Yan! Hindi pala basta pahayag yan Tiyempon-tiyempo pa rin sa panahon ng kawakasan Bakit? Pagpapahayag pang mundial yan Mapisan ang lahat ng bansa, magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna ng mga bansa at mga bayan ang makakapagpahayag? Sino makakapagpahayag? Di yung sinabi ni Jeremias, siyang kinausap o pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon. Sino siya? Ang pantas na makakaunawa nito. Sino siya na pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon upang kanyang maipahayag? Nakikita mo yung dugtong doon, kapatid na Mel? Opo, awa ng Diyos ang liwanag po ng pagkakadugtong, kapatid na Eli. Magkarugtong po yung 9:12 ng Jeremias at 43:9 po ng Isayas, kapatid na Eli. Ganda po ng... Nung nakita mong pagkakadugtong. Kasi nga po, pagdating po dito sa 43:9, mapisan ang wika ang lahat na bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito? Abay,
buong mundo man, iba't ibang bansa, iba't ibang bayan, magpisan man sila, mayroong dapat na makapagpahayag, may makita sa kanila na dapat makapagpahayag nito. Sabi po dito sa salita o sa hula ni Propeta Isayas. Ang tiyak na makagaganap po nun na makapagpapahayag sa gitna ng napakaraming bansa at mga bayan, yung sinabi po ni Propeta Jeremias po pala, kapatid na Eli, yung po yung pantas na makakaunawa, walang iba. At yung pantas na yun na nakakaunawa, na yun ang makapagpapahayag sa gitna ng maraming bansa at mga bayan, kaya siya ang makapagpapahayag, siyang nakakaunawa. Iba't siya nakakaunawa? Kasi po, pinagsalitaan siya ng bibig ng Panginoon, kapatid na Eli. May source. Tama, talagang lahat ng ikaliligtas galing sa bibig ng Diyos, ano, kapatid na Luz? Opo, totoo po yan. Lahat. Lahat po. Dani, nakikita mo yung impact nun? Opo, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. Napaka-intense. Salamat po. Sino ang pantas na makakaunawa nito? Doon sa tanong na sino, meron nun. Kasi hinulaan ni Propeta Daniel yun eh. Wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Nagtatanong ngayon ang hula kay Propeta Daniel, sino ang pantas na makakaunawa nito? Sino siya na pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon upang kanyang maipahayag? Napakaliwanag, ano? Ang magpapahayag na pantas, yung pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon. At ang kanyang pagpapahayag, tiempo sa panahon ng kawakasan na available ang teknolohiya para maipahayag niya sa mundo, hindi sa isang sulok. Kasi ang sinasabi dun sa talata na mapisa ng lahat ng na bansa, magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Ang magpapahayag pala, yung pantas na pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon. Alam mo kung bakit, Sis Luz? Bakit po? Nagpapahayag iba eh. Ano po ipinapahayag? 23:16 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag ninyong dinggin ang mga salita ng mga propeta na nanganghuhula sa inyo. Sila'y nangagtuturo sa inyo ng walang kabuluhan. Sila'y nangagsasalita ng pangitain ng kanilang sariling puso at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Amen. Amen. Marami ngayon yan, usong-uso yan. Mga propetang nanghuhula na nagsasalita ng pangitain ng kanilang sariling puso. Ang sinasabi nila, hindi mula sa bibig ng Panginoon. Sa panahon ng kawakasan, may magpapahayag. At ang makakapagpahayag, yung pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon. Kaya nakakatiyak tayo sa ating panahon, may kinakausap ang Diyos eh. Apo. Ayoko namang sabihin, kapatid na Luz, na kinakausap ako ng Diyos eh. Pero, para mo pala masabi, kailangan kausapin ka ng Diyos eh. Opo, yun na nga po eh. Talagang ako man po naniniwala na kinakausap kayo ng Diyos. Kasi di ba may mga instances nga po kayo nababanggit na dati. Yun lang nga pong sarap panalangin eh. Yung sabi nga po ninyo, nagbibiyahe kayo, wala namang, tapos parang mayroong nagsasalita sa inyo na mali naman kayo, ganon. Alam ko po talagang... Yun, naramdaman ko yun eh. Talagang nung kami, saan tayo papunta nun? Galing kami sa New York, papunta kami ng Washington, D.C. Along the way, nakakita ako ng isang bundok na napakalinis. Malinis na malinis.
Sabi ko, pag ganito bundok, mananalangin din ako sa bundok. Kasi pagka maggubat, parang ayoko sa bundok eh. No? Pero napakalinis na bundok, ano. Kung ganito ako, mananalangin din ako sa bundok. Sabi nung isip ko, hindi siguro isip ko, may sabi nun, ano, basta naisip ko lang. Sabi na sa isip ko, mali naman yung panalangin nyo eh. Sabi, hindi nga kayo, mali nga yung pagluhod nyo eh. Pagdating namin sa hotel, nung makarating kami, sabi ko kila kapatid na Cyrus, tingnan mo nga ako yung salita na yun na kung paano yung panalangin. Doon ko natuklasan na mali pala yung luhod katoliko na minana ng protestante, na minana ng iglesia ni Manalo. Yung pala yung luhod hilaw. Hindi pala yun ang nasa Biblia, Sis Lu. Opo. Yung minsan naman, madaling araw, akong mag-isa, parang maaaalimpungatan ako, meron naman akong narinig na parang wala namang tinig na walang tinig na audible. Wala akong narinig na tinig. Pero sa isip ko, merong nagsasalita sa akin at itinuturo yung ganun pala kako yun. Kaya naglalabasan niyang mga tekstong masasabi mong mahiwaga talaga dahil kung hindi ipinaiisip at hindi sinasabi ng Panginoon yan, maiisip ko ba yan, paksa na yan kung hindi nga may nagsabi sa akin yan, Sis Luz. Ayoko namang angkinin, ayoko namang maging pangahas ako na sabihin kung kinakausap ako ng Diyos. Pero sa hula, yung palang taong makakaunawa at makapagpapahayag, pinagsasalitaan pala yun ng bibig ng Diyos, kapatid na Luz. Opo, totoo po yun. At ako po, sumasampalataya ako, talagang kinakausap kayo ng Diyos. Kasi hindi po maituturo itong lahat ng ito na mga pinag-aralan natin, itong buong 3 araw na ito na mga tekstong pinag-aaralan natin, kung hindi kayo kinakausap ng Diyos. Hindi po ito maituturo ng ganito kaliwanag at maiintindihan ng kapatiran at pati yung mga nakaraang mga paksa, hindi po ito maiintindihan kasi malibang ituro talaga ng Diyos at pagsalitaan ng bibig ng Panginoon, sudlong-sudlong po talagang lahat po tumatama lahat po tumuturo na kayo po ay kinakausap at pinagsasalitaan ng bibig ng Panginoon. Hindi po yun kayabangan, hindi ito pagmamalaki. Yun lang ang totoo talaga. Hindi kagaya ni Kibuloy, nag-aangkin, siya daw, I had a revelation. Siya daw ay kinakausap ng Diyos. Pero, naku po, sinungalingan ang sinasabi. Ang talagang kinakausap at pinagsasalitaan ng Diyos, si kapatid na Eli sa panahong ito. Siya talaga. Kasi, lahat po lahat ng mga sitas na ito, tumuturo po doon Sabi, sino ang pantas na makakaunawa nito? Tapos walang masamang makakaunawa. Ang makakaunawa, yung pantas. Sinong pantas? Yung pantas na pinagsalitaan ng Panginoon. Kailan? Sa panahon ng kawakasan. Ngayon nga po yun yung tiyempo. Tapos yung technology pa sa panahon ngayon na pagsasalitaan siya ng Panginoon para makapagpahayag siya, ipahahayag sa lahat ng mga bansa. Hindi naman ito mangyayari nung araw. Kasi malabo pa noon dahil noon walang teknolohiya para ang lahat ng mga bansa ay mapangaralan mo. Dahil wala pang ang means of communication na kagaya sa panahon natin. Ngayon po, matutupad ito na ngayon po pwedeng mapangaralan ang lahat ng mga bansa sabay-sabay. Kagaya ng ginagawa ni kapatid na Eli ngayon. Nangangaral siya via satellite. Sabay-sabay na papangaralan. Ang ipinapangaral niya, yung sinabi sa kanya ng bibig ng Panginoon. Kaya, totoong-totoo po yun. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Naiintindihan po namin talaga. Salamat sa Diyos. Napakaswerte po namin dahil ang umaakay sa amin ay pinagsasalitaan ng bibig ng Panginoon at lahat ng pruweba. Kahit hindi pa tanggapin ng iba. Ang aking
Ako'y namamangha, Sis Luz, sa kabutihan ng Diyos at sa kapangyarihan niya. Isang bagay na maiisip ko, teka, parang mali, sabihin kong gano'n, ano? Kukunin ko yung cellphone ko. Meron ako ritong Greek at saka Hebrew. Titignan ko. Pag nakita ko, mamumroblema na ako. Hanap na ngayon ako ng Biblia. Kulang na yung Biblia ko rito sa cellphone. Wala akong computer. Hindi naman ako marunong mag-computer. Tatawagin ko na ngayon si Cyrus. Tingnan mo nga ako itong versikulong ito. Tinignan. Sa ibang Biblia. Tinignan. Sa ibang Biblia. Wala naman silang malay. Ba't ko ginaganon eh? Sa ibang salin. Hanggang maubos lahat ng salin. Sabi ko, mali eh. Bakit po? Walang tamang salin. Sabi ko. Sino may gawa nun, Sis Luz? Walang tamang salin, maintindihan mo yung 68, 18 ng awit? Walang tamang salin kahit isa. Sino may gawa nun? That is very wonderful. Walang tamang salin. Ingles, Portuges, Espanyol, Tagalog, lahat ng salin, mali sa 68-18 ng Isaias. Hindi ko naman naiisip, pinaiisip sa akin. Ba't para ka akong mali ito? Bakit tatanggap ng kaloob sa mapanghimagsik? Hindi naman tumatanggap ang Diyos sa mapanghimagsik. Hindi nga tinanggap yung kay Abel eh. Di ba? Opo. O yung tinanggap niya yung kay Abel, hindi niya nga tinanggap yung kay Cain eh. Tapos, hindi niya nga tinanggap yung handog ni Nadab at ni Abiu. Paano ngayon masasabing ang Diyos ay tumatanggap ng kaloob pati sa mapanghimagsik? Para ka kung may mali. Nung matignan-tignan ko yung pagkakasalin sa salita, mali. Walang nagsalin sa ating panahon na tumama. Tingnan mo, pati sa pinakamatandang salin ng Grego, sa Ebreo, kung tumama, yung Codex Sinaiticus, tingnan mo, wala pala sa 68 dun sa Codex Sinaiticus di ba? Opo, bagong tipan lang po yun. Bagong tipan. Yung mga available na salin na mayroong Old Testament, lahat pare-pareho ng translation. Tumatanggap daw ang Diyos sa tao ng mapanghimagsik. Mali ka ako yan. Nung tignan ko yung kahulugan ng salitang laukak, ang kahulugan pa na ng laukak, tumanggap at saka magbigay. Doon ngayon na-direkto yung yun ang sinasabi ni Pablo. Sabi ko, siya'y umakyat sa itaas, tapos nagbigay siya ng kaloob. Si Pablo ang nakakaalam ng kahulugan nun. At sa kapalarang ibinigay sa atin, mga kapatid, sa awa ng Panginoon sa akin at sa inyo, sa umpisa sa inyo, pinaunawa ng Diyos sa akin yun na lahat ng pagkakamali ng lahat ng nagsali ng matandang tipan ay unawa naman ni Apostol Pablo. Kaya mayroon pang pantuwid si Apostol Pablo Nang umakyat siya sa taas, ay dinala niyang biyag ang pagkabiyag, nagbigay siya ng kaloob sa mga tao. Natupad yun nasa awit. Kaya nga pati sa mapanghimagsik, nagbigay siya ng kaloob. Kaya nga pati si Judas, binigyan niya ng pagka-apostol Pero, never na tumanggap ang Diyos ng kaloob sa mapanghimagsik. Pa lang dapat na kahulugan doon, ay sumampa ka sa itaas, at dinala mong biyag ang pagkabihag, nagbigay ka ng kaloob sa mga tao. Yun ang talaga dapat. Hindi tumanggap ng kaloob. Na yan ang ginagamit ng mga alagad ni Periol para kahit kanginong tao,
kumuha ng love opening nila. Ayon. Tinan mo, pakinggan mo ito, kundi bunga ito ng pagkakamali ng salin na sinamantala naman ng matakaw sa pera. Pakinggan nyo. Sa akin. Paano daw kapag nagkaloob ay mamamatay tao? Yung kaloob daw ng mamamatay tao ay tatanggapin ng Diyos. Gawin siya ay taong makasalanan. Mga minamahal, yung pong kaloob ng isang taong makasalanan ay maaaring tanggapin niya ng Diyos. Sapagkat ayon sa talatang aking binasa, tumanggap ka ng kaloob sa gitna ng maraming tao maging sa mapanghimagsik. Kaya ang tao kahit siya ay mapanghimagsik, yung kaloob niya kapag yung puso niya ay may pagdanasang magkaloob, tatanggapin niya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay natutunan itong mahaderang ito, na mahaderang ito ay natutunan kay Periol kahit daw mapanghimagsik tatanggapin ng Diyos. Ang batayan, maling pagkakasali ng talata. Yung ba naman, makikita ba? Hindi nga nakita ng lahat ng relihiyon yan Hindi rin nakita ng lahat ng translator ng Biblia Ha? Nakita nyo? Hindi nakita yun Pero nakita yun natin. Ipinakita ng Diyos sa akin sa isang paraang hindi ko inaasahan, Sis Lu. Sa isang paraan. Kasi, kung mag-aanap ka ng mga translation, lahat halos mali. Ang tumatama lang yung nasa Latin Sa Latin, pati pala sa Latin, mali rin Opo, accept. Walang tama kahit isa. Latin, mali rin. Pati yung nasa Latin. Basahin mo yung sa Latin, Sis Luz. Ascendisti in altum sepisti captivitatem accepisti, dona in hominibus etenim non credentes inhabitare, Dominum Deus. Tamo? Accept. Accepisti, dona in hominibus etenim non credentes. You accept, yung salitang acceptisi, tumatanggap. Pati sa Latin, mali. Akala ko pati ba naman yung Malatin, tama Lahat ng salin ng Biblia, mali. Pero talagang ang tama, yung tama, yung naunawa natin. Ang lahat ng salin mali, pero tayo tama. Tayo talaga ang tama. Talagang bigay ng Diyos na tayo tama. At yan ay dahil sa bibig ng Diyos, kapatid na Lord. Siguro, dapat nating tanggapin na yung salita ng Diyos, sa kanyang pagiging totoo, walang makakatutol. Para maipahayag mo yung dating bagay, para maipahayag mo yung katotohanan, kailangan pinagsasalitaan ka ng bibig ng Panginoon. Siguro yung nararamdaman ko na pagka merong isang bagay na bagong kaalaman, sabi ko sa loob-loob ko, ang tagal kong binabasa itong talata. Hindi ko talaga naiintindihan Mula pa sa panahon ni kapatid na Perez Pagkatapos, isa-isang lumiliwanag yung mga talata, Sa isang sintidong pati kayo na nag-aaral ng Biblia mula pa rin sa kapatid na Perez, nakikita nyo naman di ba, tinatanong natin madalas si kapatid na Armis, siya ang kasama ko sa panahon ni kapatid na Perez. Ang sinasabi niya, talagang hindi ganon sa panahon ni kapatid na Perez ang aming paninindigan. Pero, sa awa ng Panginoon, ako ang nasasabi ko lang, sana'y hindi ako nagkakasala pagka nagpapahayag ako ng ganito, na talagang ang paniniwala ko, kapatid na Luz, ayoko kasing parang yung sarili ko ang sabihin Naghahanap ako ng paraan para masabi ko na hindi masasangkot yung aking sarili. Kaya sabi ko, hindi ko sana kasalanan sa Diyos na basahin ko yung, sino ba yung pantas na makakaunawa nito? Sino siya na pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon?
sana ako, wag akong magkasala pag ituturo ko ito, na parang sa sarili ko, sarili ko, Papatak. parang madadama yung sarili ko, no? Sa alam kong pagkatao ko na hindi naman ako karapat-dapat sa Diyos, sa aking klase ng pagkatao. Pero, ang naiisip ko, mahal ng Diyos ang kapatirang ito. Sapagkat kaya nagpapahayag ang Diyos, hindi dahil sa akin, kundi para sa inyo. Yun ang nagiging konsolasyon ko. Mahal ng Diyos ang mga kapatid na aking inaakay. Siguro kung ako lang, hindi ko maiintindihan ito. Pero dahil kayo ang gusto ng Diyos na maging recipient ng katotohanan ito, I accept the humble part that God have bestowed upon me to be His instrument in clarifying to you things that have not been discussed or neither touched by other religious leaders. And after all these things have been said and done, I will say, to God be the glory, honor, and power, and might forever and ever. Amen. Salamat sa Diyos. So yan po mga kaibigan, ang gusto kong ipunto dito, mga kapatid, yung tungkol po sa pag-claim ng kapatid na Eli na isa siya sa mga pantas na nakakaunawa. Well, ako mga kaibigan, hindi po ako tutol doon. Bakit? Kasi makikita mo naman yung talagang katotohanan eh. Kayo din mga kapatid, total, ang sabi naman sa Biblia ay marami ang nakakaunawa. Maraming mga makakaunawa. Siya yung tinatawag na pantas. Nung una, inisip ko, itong tinutukoy dito ay lumalarawan sa ating Panginoong Jesucristo. Pero nung binasa ko po yung mga sinasabi ni kapatid na Eli, kung kailan mauunawa ang lahat na nasa Biblia ay sa panahon ng kawakasan. Anong klaseng kawakasan? Kasi panahon ni Kristo, nag-umpisa na yung huling araw nung panahon ng mga apostol, panahon ni Kristo ano yung ibig sabihin na kawakasan? Marami pa rin talagang hindi maunawaan sa Biblia. Marami pa rin nagbabasa ng Biblia na talagang hindi nauunawaan kahit sila ay mga tinatawag na theologian, tinatawag na mataas ang level ng kanilang pinag-aralan, pero hindi pa rin nila talagang nauunawaan yung mga salita ng Diyos. Unless na yung Espiritu ng Diyos, yung bibig ng Diyos talaga ang magsalita doon sa tao na yon. Hindi lingid yan. Huwag na tayo magplastikan mga kapatid. Maraming mga mangangaral ngayon, pero kung titignan mo yung kanilang mga itinuturo, ikumpara mo doon sa pagtuturo ng kapatid na Eli, makikita mo yung pagkakaiba Bagamat hindi naman po ako tutol yung sinasabi ng mga iba na mayroon ding mga mali o mayroon ding mga pagkakamali ng kapatid na Eli. Siguro dahil sa kanyang katauhan yon. Kung yung ambatayan mo para sabihin mo hindi siya yon, sino? Ikaw ba yon? Kay Kibuloy ba yon? O pagkumparahin mo, sabihin natin, sige, hindi na si Brother Eli, si Kibuloy na. Pagkumparahin mo na, pagkumparahin mo yung kanilang mga turo, kanilang aral. Ganun lang naman po yun O Iglesia ni Cristo, o sila na yon. Hindi si kapatid na Eli. Pero pagkumparahin mo, mga Katoliko, pagkumparahin mo lang, ngayon, makikita mo yung kung alin ang totoo. Bagamat, hindi ko naman sinasabi at hindi naman sinasabi sa Biblia na isa lang yung pantas na yon na makakaunawa. Kundi marami.
Kaya maaring isa din ang kapatid na Eli. At kung i-claim mo, o di, ikaw din. Basta, yung claim mo ay tama doon sa Biblia. Ngayon po, mga kaibigan, ang gusto kong ipunto rito, na ang sabi ko kasi noon sa aking isipan, ang inilalarawan ng mga hula na yan ay sa ating Panginoong Jesucristo. Pero nung iniisip ko yung talata, sabi ko, kailan mauunawa? Sa panahon ng kawakasan. Nag-umpisa naman yung kawakasan panahon ni Kristo. Pero ang sabi, anong klaseng kawakasan? Marami ang tatakbo paroon at parito. Ang kaalaman ay lalago. Tama yung panahon ni Kristo, consider na mga huling araw na. Pero hindi pa naman masyadong nag-level up ang kaalaman. Miski nga yung mga sasakyan, wala pa noon eh. Kung meron man, mga kapatid, ay hindi katulad ngayon. Talagang sa panahon natin, ito talaga yung pinaka masabi natin na lalago na talaga. Masyadong malago na ang kaalaman ng tao. Kumpara sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Noong 18th century, 19th century, malago na rin yung mga kaalaman. Pero hindi katulad ngayon, mga kapatid, na talagang malago na. Tiyak na tiyak, lalo na ngayon, mas marami pang makakaunawa. Hindi ko naman sinasabi si Brother Eli lang eh. Pero aminado ako na isa rin siya sa pinagsabihan ng bibig ng Panginoon upang makaunawa at tayo naman magkaroon din tayo ng pagkaunawa sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. Ganun kasi sa akin eh. Mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na ako'y pinagsabihan din ng Panginoon kasi wala akong katiting, no, sa mga apostol at kay kapatid na Eli. Wala. Natutulang ako ng Biblia sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng kapatid na Eli at nakikita ko yung kagandahan at katotohanan ng Biblia. Kasi kinuha kong parang guide ko kasi yung pangangaral ng kapatid na Eli. Nakita ko doon yung point na talagang napakaganda po yung aral ng Biblia, mga kapatid. Hindi ko naman sinasabi turo ni Brother Eli yun, kundi yun ay turo ng Biblia na naipaunawa sa akin sa pamamagitan ng pagpapaunawa ng kapatid na Eli. Mga kaibigan. Kaya nga ako naniniwala doon sa kanyang mga itinuturo dahil nakita ko hindi niya aral talaga yon. Hindi niya talaga sariling explanation, kundi talaga yung kanyang pag-explain kasi, pagpapaliwanag ng kapatid na Eli, hindi sariling haka, kundi talagang kinukuha niya mula sa talata yung paliwanag. Miski nga hindi niya i-claim yun, talagang masasabi mo, isa ito sa mga pinagsabihan ng Panginoon. Ganon, mga kapatid. At tayo nagpapasalamat kasi pride natin yan dahil Pilipino yan, Pilipino din tayo. Pero hindi ibig sabihin, siya lang. Marami. Napakarami nga magagaling dito sa YouTube mga kapatid ang katotohanan, hindi lang naman si kapatid na Eli ang pinapakinggan natin. At napakarami din mga matatalino at magagaling. Hindi lang sila sumikat katulad ng kapatid na Eli. Hindi lang sila sumikat na masyado, mga kaibigan. Pero yung mga sumikat na iba, katulad ng Katoliko at yung iba pang mga organization, ay naku po, napakalayo Si Kibuloy malayo din mga kapatid. Bakit malayo? Sa kanya, matalino siya, pantas siya, si Kibuloy. Pero kung titignan mo yung kanyang aral, ikumpara mo doon sa Biblia, magbasa ka lang, yung sinabi ni Kibuloy na ang mundo raw ay hindi magtatapos. Patuloy ito hanggang sa walang hanggan, hindi magtatapos. Yun ang kanyang sinasabi ni Kibuloy. Hindi daw magwawakas ang mundong ito. Magpapatuloy daw ito
at hindi totoo daw yung sinasabi natin na ang mundo ay masusunog at mawawala at mapapalitan ng bago. Hindi daw. Sa Biblia, mga kapatid, may sinasabi sa banal na kasulatan, dito po sa libro ng Hebreo, dito sa Hebreo chapter 12, verse 26, ganito ang sinasabi, na nang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapot ngayon, nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati langit. Ang nagpayanig kasi, sa panahon ni Noe, nayanig ang lupa, nabiyak pa nga, no mga kaibigan, talagang matinding pagyanig, ang Diyos ang nagpayanig. Nangako siya, minsan pang yayanigin ko, sabi niya, ang lupa. Hindi lamang ang lupa, sabi niya, kundi pati langit. Mas matindi ito. Ating hinaharap na hindi lamang po lupa ang yayanigin, pati langit na. Mga kababayan. Ngayon, 27. At itong salitang minsan pang ay pinakakahuluganan ang pag-alis niya ang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang malamalagi ang mga hindi niyanig. Mawawala Lupa naman ang niyanig nung panahon ni Noe. Minsan pa. Ibig sabihin, ito lupa pa rin. Hindi ibang lupa na gaya ng sinasabi ni Kibuloy. Yung minsan pa, pinakakahuluganan na yung niyanig na itong lupa ay aalisin. At hindi lang itong lupa, pati langit natin nakikita. Maliwanag po yun, mga kaibigan. Kaya, paano mo masabi na si Kibuloy ay pinagsalitaan talaga ng Diyos? Samantalang yung kanyang sinasabi, malayo naman po sa banal na Biblia. Kasi magkalaban sila si Pablo Ano sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo dito po sa 2 Korinto Kapitulo 4 sa versikulo 18, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Kaya nga lahat na ating nakikita ay magwawakas May katapusan Tama naman pati buhay natin may katapusan Mga kaibigan Wala namang hindi nagtatapos Miski nga yung mga pinakamatagal na nababalitaan natin, nagwawakas na din May katapusan din Kasi hindi naman po sinungaling ang Biblia na sapagkat sabi dito, ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapot, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So, ang mamamalagi, mga kapatid, yung hindi nakikita. Si Kibuloy, dun siya mali, mga kapatid. Bagamat meron siyang mga paliwanag na malayo naman. Dahil yung lupa daw na magwawakas ay yung katawan. Yung langit daw na magwawakas ay yung mga salita ng Diyos ng una. Mapapalitan daw ng bago, yun daw ang bagong langit. Malayo naman yung interpretasyon, mga kaibigan. Yung mga iba naman, sila daw yung pantas. Pero kung titignan mo yung kanilang turo, kanilang aral, malayo doon po sa katotohanan. Si Felix Manalo daw, siya yung anghel sa sikatan ng araw. Kung babasahin mo naman doon sa sikatan ng araw, yung Revelation chapter 7, malayo naman, hindi naman si Felix Manalo po yon, mga kapatid. Ang layo naman. Ang katwiran nila, siya daw yun Hula daw yon. Hula daw yon yung Revelation chapter 7 na naganap kay kapatid na Felix Manalo. Pero kung babasahin mo yung Revelation chapter 7, malayo naman na si Felix Manalo. Bakit po, mga kapatid? Kasi, sabi dito sa verse 1, at pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel, na nakatayo sa apat na sulok ng lupa,
na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang wag humihip ng hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel, ipanglima na ito. Ito daw si Felix Manalo. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumisigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. So taglay-taglay daw ni Ka Felix Manalo yung tatak ng Diyos. Yun daw yung pangangaral niya. Yun daw ang tatak ng Diyos. Pero pakinggan po ninyo mga kapatid, verse 3. Na nagsasabi, ito daw ang sabi ni Felix Manalo, nagsasabi, wag ninyong ipahamak ang lupa, sabi niya, yung mga apat na anghel. Wag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy. Bakit? Hanggang sa maaming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ang tatatakan dito, mga alipin na ng Diyos. Yung tinatatakan ni Ka Felix Manalo, hindi naman mga alipin ng Diyos, kundi yung mga unbeliever para maging believer, para maging iglesia ni Kristo. Hanggang ngayon, nagtatatak pa sila na ang tinatatakan nila yung mga unbeliever para maging believer nila. Dito naman, hindi naman unbeliever yung tinatakan ng anghel. Ano yung tinatakan? Ulitin ko, sabi dito, na nangagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Mga miyembro na ito, mga alipin na ito, naligtas na ito, o na pangaralan na ito, naging alipin na ito ng Diyos. So yung tatatakan ng panglimang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw, ang tatatakan niya, yung mga alipin na ng Diyos, hindi yung mga unbeliever. O edi makita mo dito, malayo, mga kaibigan. Paano mo tatanggapin yan? Na sila yung tinutukoy sa hula. Kung ituloy mo lang dito sa verse 4 ay narito, narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 o 144,000 daw yung natatakan. Ilang milyon na ang iglesia ni Kristo? Sabi nila, marami na sila, milyon na sila o ilang milyon na. Ba't ang natatakan lang dito na sinasabi ay 144,000? Saan nanggaling itong 44,000 na natatakan? Na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Hindi man sa Israel nagtatak ang kapatid na Felix Manalo saan siya nagtatak? Pilipinas naman. Ngayon, yun ang sinasabi natin na pag-claim na walang batayan, matibay na batayan. Pero kung yun ang claim nila at tinatanggap naman ng kanilang mga miyembro, wala tayong pakialam doon. Pero tayo, hindi natin tinitignan yung kwento-kwento, kundi yung biblical talaga. Yung pag-claim. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin si kapatid na Eli ay yung claim niya na isa siya sa mga pantas na nakakaunawa, edi okay lang din. Wala naman din problema doon. Pero, ang katunayan mga kapatid, maraming mga lihim nakatago. Pakunwari na hindi daw nila nakikinig kay kapatid na Eli, pero napakaraming natuto sa Biblia sa pamamagitan ng kapatid na Eli. Yan ang totoo mga kaibigan. At hindi ako nagsisinungaling, hindi ako nagplaplastikan. Isa rin ako sa mga natuto, bagamat meron din kasi akong mga alam dati sa Biblia dahil nag-aral naman tayo sa Bible School. Kaya lang, mga kaibigan, nung napakinggan ko ang kapatid na Eli, maraming nagbago at marami akong nauunawaan, nakita sa katotohanan na hindi ko napag-aralan doon sa aking eskwela kung saan ako nag-aral. Marami akong nakita. Kaya sabi ko, okay lang yung claim ng kapatid na Eli na marahil isa siya sa mga pantas na nakakaunawa. Ngayon, kung ayaw mo, edi huwag. Pero hindi lingid, maraming natuto sa Biblia at yung mga iba pa nga, mga kapatid, dun sa loob ng iglesia ng MCGI ay
dahil nung namatay na po ang kapatid na Eli ay talagang marami ang mga natuto, maraming mga naliwanagan. Ngayon, ang sabi nila, hindi na daw sila kontento, kaya nagsihiwalayan na. Pero lahat ng mga naghiwalay, nag-exit dyan po sa MCGI, mga kaibigan, kung napapansin po ninyo, wala silang pwedeng madaluhan na pag-anderan. Kasi kapag umalis ka kay kapatid na Eli, saan ka pupunta? Sige nga, kayong mga exiters, plano nyo bumuo ng organization ninyo, sige nga, magbuo nga kayo kung magkakasundo kayo. Maraming sumubok na dyan na yung mga exiters, sinubukan nila, magkakatagpo-tagpo para buuin nila yung isang organization. Pero meron ba? Mga grupo ni Ulysses, grupo ni Willie Santiago, meron ba na buo na maganda yung pagkabuo? Yung mga exiters talaga. Maliban lang yung mga napangaralan ni Willie Santiago na hindi exiters. Yun ang mga nanatili. Pero yung mga exiters na pumunta kay Santiago, umatras din Ganon din yung mga iba. Ba't hindi kayo makapag-buo ng na kayo-kayo rin? Magkakasama kayo. Ba't hindi kayo magkakasama? Kasi, mga kaibigan, pag umalis ka kay kapatid Nelly, wala kang mapupuntahan. Maliban lang, kung magtayo ka o bubuo ka ng sarili mong grupo, wag mong isali yung ibang mga exiters. Kasi kapag pareho kayong mga exiters, magkakalaban din kayo. Yan ang totoo. Kaya maganda kung humiwalay ka kay kapatid Nelly, kunin mo yung kanyang mga turo, yung natutunan mo, daladalahin mo, and then mangaral ka, bubuo ka ng isang grupo din, pwede yon. Makabuo ka ng isang grupo, pero kung ang asahan mo ay yung mga nag-exit din, tawagin mo para kumampi sa iyo, hindi mo mangyayari yon, hindi mangyayari yon. Makakalaban din kayo. Yan ang totoo, mga kaibigan. Kaya alam niyo mga kapatid, kung ano man yung comment po ninyo dito sa mga sinasabi ng kapatid na Eli dito tungkol sa pag-claim sa tinatawag na pantas. Hindi, sa Biblia naman ay hindi naman sinabi isa lang yung pantas kundi marami ang nakakaunawa. Marami yung mga lilitaw na makakaunawa sa huling araw. Lalo ngayon, kung kasi hindi ako naniniwala naman na si Brother Eli lang ang tinutukoy doon na pantas Kasi kung siya lang namatay ng kapatid na Eli, di ibig sabihin wala nang nakakaunawa. Hindi naman naipaliwanag lahat ng ating kapatid na Eli. Kasi nakikita naman natin doon sa mga nag-exit kung talagang alam na nilang lahat ay wala pa naman kasi yung mga nag-exit pwede nilang sabihin lahat sana pero nakikita mo naman talagang marami pang mga hindi na ipaliwanag ng kapatid na Eli kasi inaako naman niya yan kasi mayroon akong inattend minsan na kanyang live nung buhay pa siya. Sabi niya, alam niyo mga kapatid, ipagpatuloy po ninyo, sabi niya, ang pagtuklas sa mga hiwaga kasi kapag namatay po ako, dahil ako naman po, sabi ng kapatid na Eli, tandang-tanda ko yun hindi ko lang makita yung video Tandang-tanda ko, sinabi niya, ako man din, sabi niya, masasabi ko ni hindi pa nga ako nakakalahati sa pagkaunawa sa Biblia. Marami pa akong hindi nalalaman na hiwaga ng Biblia, sabi niya. Kaya, ang paniwala ko, tuloy-tuloy na may makakaunawa sa hiwaga ng Biblia kasi hindi pa naman tapos Hindi pa naman magtatapos mga kaibigan Kaya, lalong-lalo, ngayon, mas lalago pa ang kaalaman. Kung malago po sa panahon ng kapatid na Eli, tiyak na tiyak sa susunod na panahon, mas lalago pa. Hindi masyadong malago yung AI nung araw
ng kapatid na Eli. Pero ngayon, sobrang lumobo yung kaalaman tungkol po sa AI na yan eh. At tingin ko, mas lalago pa ang kaalaman. At pagdating ng paglago ng kaalaman, mga kaibigan, ay lalago din, dadami din ang makakaunawa lalo sa Biblia. Kasi may mga nakalihim pa sa Biblia na hindi pa naman lubos na nabunyag o nakita. Kasi yung hiwaga ng Biblia ay panapanahon yan eh. May mga panahon. Meron pang mga hindi na sabi o na ipaliwanag ng mga tao sa hiwaga ng Biblia. Kaya dapat ay dapat talagang malalaman mo eh. Huwag ka nang mag-conclude eh. Yung mga iba kasi tinapos na eh. Nag-conclusion na sila eh. Si Kibuloy nga mga kapatid ay nangyari na daw yung 1,000 taon, nagaganap na daw kasalukuyan. Nag-umpisa daw yung paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Nung panahon ng nag-umpisa daw nung April 13, 2005. Ang pinagtatakahan mo, si Kibuloy nakakulong naman. Paano yon? Nagahari si Kristo, nagahari si Kibuloy, nakakulong. Paano nga hari yon? Parang mahirap talaga paniwalaan eh. Na talagang tama yung sinasabi ni Kibuloy eh, mga kaibigan. Ang katunayan, hindi pa kasi nag-umpisa yung paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kasi kung maghahari na po ang Panginoong Jesucristo sa loob ng 1,000 taon, dapat may mga nabuhay na. At yung mga nabuhay para kasama ni Kristo na maghari sa loob ng 1,000 taon, doon sa Revelation chapter 20 verse 4, yung mga pinugutan ng ulo dahil hindi sila tumanggap ng tanda ng hayop. Sila yung unang nangabuhay na maguli upang maghari sa 1,000 year. Kaya mauuna muna yung pagtatatatak bago po yung rapture. Yan po mga kapatid. Sana nakapulot tayo dito no ng kaalaman. Ito open naman ito mga kapatid. Di ko naman pinipilit na maniwala kayo katulad sa paniwala ko sa sinabi ng kapatid na Eli. Pero pwede naman kayong mag-comment dito. At tiyak na tiyak, nangunguna na dito si Jason Matematico, yung mga iglesia ni Cristo, pamamamalian na naman po nila ito. Pero kahit kailan hindi ninyo kayang tindigan o patotohanan na talaga si Felix Manalo ang ibong mandaragit. Ang layo eh, si Felix Manalo ang isang pastor ng iglesia sa huling araw kasi inangkin nila yung John chapter 10 na si Felix Manalo daw yung pastor na magtipon sa mga tupa. Papasok ka daw sa iglesia ni Cristo at magkakaroon ka ng isang pastor na si Felix Manalo. Patay naman na si Felix Manalo eh. At saka isa pa mga kapatid, doon sa John chapter 10, kung bisahin mo hanggang sa 9 hanggang pababa mga kaibigan, si Kristo naman talaga tinutukoy na isang pastor doon. Hindi si Felix Manalo. At yung claim nila na si Felix Manalo ang binhi ni Abraham ay malayo eh. Ibong mandaragit. Naku po mga kapatid. Malayo. Garapalang pag-angkin ng Katoliko na sila daw yung karugtong ng Panginoong Hesukristo. Alam nyo, kung uugatin mo talaga sa kasaysayan, parang totoo kasi na talagang ang Iglesia Katolika ang karugtong. Bakit po? Kasi noong si Constantine,
nung siya'y naging emperador. Dati naman si Constantine ay paganismo siya eh. No? Pero na-convert na-convert daw bilang isang Kristiyano. Nagpa-convert. Sa kanyang pagka-convert, siya yung nagpatigil ng pagpatay sa mga Kristiyano. Kung saan siya na-convert doon sa mga Kristiyano, na kung saan ito daw yung Kristiyano na pinamumunuan nila Apostol Pedro. Well, kung titignan mo sa history, may punto naman eh. May punto naman talaga eh. Na sila yung si Constantine kasi siya yung pinag-umpisaan kung saan sumikat ang Kristyanismo. Dahil si Constantine po mga kapatid, nung pinatigil niya ang gera ng Kristiyano at ng mga emperador, nagbaliktad po ang sitwasyon, ay instead na nagtatago na ang mga Kristiyano nung araw, lantaran na sila kasi kinampihan na nila ni Emperador Constantine. Ginawa pa nga si Constantine nga po ang gumawa sa Kristiyano na maging state of religion. Maging state religion yung Kristiyano na pinangalanan ngayon nung panahon ni Constantine, pinangalanang Catholic Church. May punto naman. Pero alam niyo po ba ang totoo dyan? Sa likod niyan, mga kapatid? Nung sumanib po itong si Constantine, may lihim kasi dyan pero hindi ko naman ipinipilit at tiyak na tiyak hindi paniniwalaan ng mga Katoliko ito. Nung sumapi po si Constantino dito sa grupo ng mga Kristiyano, siya'y dating paganismo dati si Constantine. Nung sumanib siya sa Kristiyano, di andun na sa loob ng Kristiyano. Hanggang sa nasakop niya yung pagka-Kristiyano, nasakop niya. Kaya itong talagang original na alagad ni Kristo, unti-unti silang talagang hindi naniwala din kay Constantine kasi parang technique lang ng mga paganismo yun eh. Dahil hindi nila mabuwag-buwag ang Kristyanismo, kasi kung buwagin nila kung saan mapunta ang Kristiyano, doon sila magtatayo sila, lalong dadami. Kaya ang ginawa nila, nagtipon-tipon sila, sumanib na tayo sa Kristiyano para tayo na ang mamuno doon. Ganun po yung sikreto doon. Pero alam ko naman, ayaw tanggapin ng mga Katoliko ito, mga kapatid. Pero yun ang lihim. Pumasok sila para sila yung maghari-hari doon. Kaya napilitan, humiwalay pa rin ang tunay na Kristiyano. Ngayon, nakuha ngayon itong panig ng mga sila Constantine, nakuha nila yung panig o yung pangalan ng pagka-Kristiyano. Kaya inaangkin nila talaga sila yung karugtong ng Panginoong Hesukristo kasi parang kumbaga naagaw nila yung pangalang pagka-Kristiyano, mga kapatid. At doon na nila inilagay yung kanilang mga plano na si Semiramis na dating sinasamba ng mga paganismo, doon nila kinopya yung Mary at saka Jesus. Yung may kalong-kalong na bata na picture ni Maria. Inintroduce nila, kinuha nila doon sa picture ni Semiramis. Mga kaibigan, ganun din yung si Saul Invictus, doon nila ginawa din nila si Kristo bilang Saul Invictus. Malalim kasi yan mga kapatid pero hindi rin ito tatanggapin Kaya lang, hindi ko naman ipinipilit. Pero alam nyo mga kapatid, ganun yung nakapalihim dyan. Na
plinano po talaga itong mga paganismo para mawasak, kasi hindi na literal pagpatay, hindi nila mawasak-wasak ang Kristiyano. Nag-umpisa pa nung panahon ni Herodes, hindi talaga mabuwag-buwag. Kaya sabi ni Gamaliel doon sa Acts, ay wag nyo nang galawin yan, kasi kung yan ay gawa ng tao, sabi ni Gamaliel, mabubuwag din yan. Pero kung gawa ng Diyos yan, hindi mabubuwag. Kaya nung nakita ilang emperador ang dumaan, hindi talaga mabuwag. Kaya doon nagpa-convert ngayon si Constantine. Hindi natin mabuwag, ganito na lang. Sumanib na lang tayo, bubuwagin natin doon sa loob. Kaya noong si Constantine po ang emperador, ginawa niyang state of religion ang Katoliko, nakasakay na ngayon itong Katoliko. Ba't sa totoo lang, paganismo talaga eh. Nakasakay ngayon dito sa gobyerno. Siya na ngayon yung nakasakay. Na yun po yung tinutukoy doon sa Revelation chapter 17 na yung hayop po kasi, gobyerno po kasi yan eh. Nakasakay ngayon doon sa yung organization na yon. Kasi isinakay eh. Sana laliman nyo pa yan mga kapatid. Patikim lamang po yan sa ating tinatalakay. Na para makita natin, pagkumparahin natin, doon mo makikita mga kaibigan na talagang salamat na lang dahil mayroon tayong guide sa pangangaral o pagsusuri na Brother Eli. Gawin yung guide. Kung ayaw nyong tanggapin, palihim na lang mga kapatid. At kung meron man akong maire-rekomenda na pakinggan ng mga tao, yung mga hindi mangangaral, yung talagang nagsusuri. Kayong mga nagsusuri, kung meron man akong maire-rekomenda sa inyo na panuurin ninyo para makapagsuri kayo ng husto, panuurin nyo yung mga video ng kapatid na Eli. Panuurin nyo. Marami kayong matututunan. Sa aking mga pinapangaralan, mga kapatid, ay ini-encourage ko din sila na panuurin nila eh. Panuurin nila. Kung gusto nilang umanib, okay lang, walang problema sa akin eh. Kasi hindi man pagparami ng miyembro ang ginagawa ko, kundi ang point ko o punto ko ay mapadami po ang pagkaunawa ng tao, dahil yun po yung gusto ng Panginoon, na dapat maikalat ang katotohanan sa buong daigdig. Yan po mga kaibigan. Sana po ay maunawaan nyo. Maraming salamat po, no? Kaya yung mga pagpapalabas ko sa mga video ng kapatid na Eli, sana po ay maintindihan ng mga taga-MCGI yan eh. Mga kapatid. Wala akong masamang intensyon, kundi nagustuhan ko lang kasi nakikita ko yung katotohanan. Hanggang sa muli po mga kaibigan.